Hello, gandang gabi mga ka-swine racer. Pero bago ang lahat, please subscribe Miss Waray Virgin para mas masaya ang ating vlogging. Anyway, good evening everyone. Siguro napansin nyo ngayon yung mga nakaantabay sa akin na hindi ako gumala gaano or totally halos hindi ako nakagala ngayon dahil nga una, nawalan kami ng internet. Pangalawa, kailangan naming asikasuhin yung mga babuyan namin. So bali part 1 muna to kasi 3 ang bahay ng baboy namin na kailangan i-isolate. Diyos ko, kung kayo ay mga owner ng mga baboyan, siguradong mangangamba kayo. Gaya nga ng nauna kong premiere, natakil ko doon yung pinagdadaanan namin tungkol sa baboy. As of this time, wala pa namang patay. Hopefully, walang mamatay. Pero yung isa talaga, hindi na kumakain. Kaya, medyo super worry na talaga si Miss Waray Virgin. Anyway guys, ang ginawa namin ngayon kasi nga sabi ng authority na yung ASF daw ay galing sa hangin or can be transferred sa hangin. Kaya nga, paano na lang ang lapit-lapit ng mga baboy namin, although may mga bahay-bahay sila, may mga butas-butas naman yung bahay nila. So hindi naman gaya kahit nga yung mga konkretong bahay ng tao pumapasok yung hangin, yun pa kaya na ilang steps lang ay magkakatabi na sila. So ang ginawa namin, pakasakali na lang gumawa, lalo na ngayon medyo sumama yung panahon, nasira yung bahay kubo ng baboy namin. Inayos namin ni Daddy Jaymar. So ang ginawa namin is gusto namin takpan, hindi gaanong pumasok yung hangin. Bahala na, sa Lord na lang yung bahala sa baboy namin kasi siya lang naman talaga yung may alam kung anong mangyayari kinabukasan. So at least kami, ginawa namin yung mga magagawa namin bilang mga amo ng baboy sa pagkakaalam naming tama, sa pagkakaalam namin na magiging safety sila. Ang hirap na nakakapagod. Grabe yung stress ko ngayong araw na to. Grabe. Kasi nakakapagod. Halos 3 bahay ng baboy yung inayos namin. Buti kamo kung may mga gamit kami. Alam nyo naman, parang recovering pa lang din yung buhay namin. Kasi nga, for how many years na talagang nasa putikan kami. Ngayon lang dapat sana kami makakabawi na. Pero, ganyan pa rin. But, the good thing is, mga okay naman ang aming pangatawan nila daddy, tsaka yung baby namin. Yun lang, nakakadismaya ay syempre, yung effort, yung pera na pinuhunanan namin sa baboy tsaka sa feeds. Alam naman natin na medyo mahal na ngayon yung mga feeds. Kaya, medyo nakakasakit sa damdaming isipin na yung puhunan mo in just a blink of an eye mawawala bigla, maglalaho na parang bula. Pero hoping pa rin ako na sana merong matira sa mga baboy namin. Sana may maiwan. Pero mas maigi sana walang mamatay. Kasi ang hirap talaga, grabe. Stress talaga ang naramdaman ko ngayon. Panay tingin ako doon sa nila pwesto. Panay check ako. Ito, hindi pa ako dyan nag-almusal kasi umagang-umaga yan. Umuulan pa. Buti na nga lang at medyo tumigil yung ulan ng
panahon na yun. Dapat nga magbablog ako na magsusumba or exercise. Kasi napansin ko yung tiyan ko lumaki. Dahil nga siguro dahil nakatambay ako sa bahay, panay nga, panay kain. Pero wala, inuna ko muna yung concern sa baboy. Kasi gusto ko silang masave. Ayun ang ginawa namin. Pinagtagpi-tagpi na lang yung mga lumang yero, yung mga trapal, banig, para hindi gaanong ma-expose yung namin. Nagiging inahin sana na baboy. Ang lockdown kasi hanggang hanggang May 6. Na ngayon, May 3. Kaya natatakot ako kasi baka ma-extend na naman. Kaya narinig ko sa ibang kaibigan ko na posible daw ma-extend kasi marami nga daw nagkandamatay sa Karatig barangay namin. Anyway, itong baboy namin ay gustong hingiin lang ng 17,000. Grabe, ang laki-laki nito sa personal. Ang laki nito, pwedeng maibenta ng 35,000. Malaki yan kasi malayo lang yung pagkaka-video namin. Pero solid to. Ewan ko kung anong desisyon. Kayo guys, what do you think? Ibenta ko ba kahit 17,000 lang? Kasi medyo wala na akong naisip na paraan para lang takot kasi ako baka maubos sila. Baka maapektuhan lahat ng baboy namin kasi nga mabilis lang to manghawa. Nasabay lang daw to sa hangin. Kaya very much worried ako. Lalo na talagang kahit teacher ako, wala na ako masahod kasi nga nilon ko na. I'm just telling the truth. Medyo nahirapan ako now. Pero thankful kasi healthy naman kami, yung mga tao. Worry lang, diba? Siguro naman lahat tayo pag ganyan yung mga pinupupusan nating, inumpisa nating business ay magaganyan lang. Kaya sana hindi maapektuhan gaano yung baboy namin. Ito yung dalawang bahay ng baboy namin. Yung sa isa, yung sa kaliwa ay kanan, yun yung may dalawa doon na laman. Doon sa kaliwa, yun yung may lalaki doon na baboy na may sakit. Kaya kailangan i-isolate namin o lagyan ng boundary para hindi gaanong ma-expose. Pero alam niyo naman, di ba, yung hangin kayang lumusot yan. Pero kung gugustuhin ni Lord, pananalig lang talaga, nanalig ako kay Lord na sana kung hindi naman kayang ma-cure yung isa, sana yung dalawa dyan nakatabi hindi na maapektuhan. Kasi grabe talaga, hindi ko alam kung paano kami makakabangon. Ay nako, ang hirap, grabe. Wala na akong ginawa ngayon pero mag-isip ako na kung paano yung solusyon na gagawin ko. Kaya hindi ako nag-ikot-ikot ngayon, nagalagala sa YT World dahil paralyze yung utak ko at katawan kung paano masosolusyonan, kung paano matutulungan yung mga baboy namin. At pangalawa, yung internet nga namin panay off kasi nga panay brown out. Medyo umuulan-ulan kasi ngayon sa amin dito. So guys, pasensya na kung ito lang yung vlog ko. Hindi ako nakasuporta sa inyo. Salamat sa inyo dyan, lalo na kay Tatay Hefty. Kay basta sa inyo lahat dyan. Hindi ko na isa-isahin kasi medyo groggy yung ulo ko. Ang hirap mag-isip. Babay na lang. Sana pagtyagaan nyo na lang yung vlog ko. May part 2 pa to guys. Sige,